you become spiritually dry and fruitless. Ibig sabihin walang bunga. Nagiging tuyo ka sa spiritual at walang bunga. So, ang pagdiskonekta sa Diyos ay nagugutom sa kaluluwa at pinipigilan ang iyong layunin. So, kaya nga, kapag ang tao ay umasa sa tao, ibig sabihin, siya'y natutuyo, nauubos. Kapag nanaanod ka na mula sa presensya ng Diyos, sa pamamagitan man ng kapayapaan, compromise o pagkagambala, papasok ka sa isang espiritual na tagtuyo. Ang iyong kaluluwa ay walang laman. Ang iyong mga panalangin ay nawawala ng pagnanasa. So, walang mangyari sa iyong panalangin. At ang iyong buhay ay humihinto sa pagbubunga ng pangmatagalang bunga. Tulad ng isang puno na pinutol sa tubig, ang iyong paglaki ay nababarel. Ibig sabihin napuputol at ang iyong layunin ay naantala. Ngunit ang pagkatuyo ay hindi ang wakas. Ito ay isang babala, palatandaan na tumawag tayo. Tumatawag sa atin pabalik sa pinagmumulan ng buhay at pagiging mabunga na ang Panginoon Kristo. Kaya nga sinasabi sa Jeremiah 17 verse 6, ang taong yun ay magiging parang ulupong, parang palumpong sa ilang. Hindi nila makikita ang kasaganan pagdating sila ay tatahan ng mga tuyong lugar sa desierto. Ito yung sinasabi, talikod sa Diyos ay humahantong sa isang buhay na walang bunga. Kahit na malapit na ang mga pagpapala, hindi ito matatanggap ng mga taong tumalikod sa Diyos. Kaya nga, maaari bang may aktibidad na walang intimacy at galaw na walang paglaki? So kaya nga, ito'y mahalagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin. Kaya nga, trusting people over God leads a barrenness. Ibig sabihin, ito yung pagtitiwala sa tao, sa mga tao kaysa Diyos ay humahantong sa pagiging baog, walang bunga, sa emotional, spiritual, maging sa mga material. Maari kang magpatuloy na gumagalaw, ngunit pakiramdam ay naiipit ka or tuyo ka at hindi ka nakakonekta sa Diyos dahil tumalikod ka sa Kanya. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan tulad ni King Saul, nang higit na natatakot siya sa mga tao kaysa sa Diyos na wala sa Kanya ang kaharian. So mababasa natin yan sa 1 Samuel 15 verse 24. Sinasabi dito, sinabi ni Saul kay Samuel, ako ay nagkasala sapagkat ako'y lumabag sa utos ng Panginoon at sa iyong mga salita. Sapagkat ako'y natakot sa bayan at aking sinunod ang kanilang tinig. So kaya nga inamin ni King Saul ang kanyang kasalanan, ngunit inihayag ang takot na nakalulugod sa mga tao. Sinunod niya ang tinig ng mga tao kaysa Diyos. So kaya nga kapag sinunod natin ang tinig ng tao kaysa Diyos, tayo'y mapapahamak tulad ni King Saul. Sa verse 25, kaya ngayon pakisuyo, patawarin mo ako ang aking kasalanan at bumalik ka sa akin upang ako ay yumukod sa harap ng Panginoon. So ito yung sabi ni King Saul. Verse 26, at sinabi ni Samuel kay Saul, hindi ako babalik kasama mo, sapagkat iyong itinakwil ang salita ng Panginoon at itatakwil ka ng Panginoon sa pagiging hari ng Israel. So dahil kapag tayo nagtatakwil sa salita ng Panginoon, iyong dapat mga pagpapala para sa atin, hindi yun makakamtan ng mga taong nagtakwil sa salita ng Panginoon. Hinangad ni King Saul na bumalik
pagpapanunumbalik ng hindi nagsisisi. Tumanggi si Samuel dahil tinanggihan ni Saul ang salita ng Diyos. May mga kahinatnan sa pagsuway. So kaya nga kapag tayo sumuway sa salita ng Panginoon, ito yung mangyayari na hindi na nakakarating yung mga pagpapala na dapat makamtan natin dahil sa pagsuway. So kaya nga sinasabi pa sa 1 Samuel 15 verse 27, nang tumalikod si Samuel upang umalis, hinawakan ni Saul ang laylayan ng kanyang balabal at napunit. Verse 28, sinabi ni Samuel sa kanya, inalis sa iyo ng Panginoon ang kaharian ng Israel sa araw na ito at ibinigay sa iyong kapwa na higit na mabuti kaysa iyo. So kaya nga kapag tayo tumalikod, tayo ay hindi na natin in-acknowledge ang salita ng Diyos, kinakalimutan natin ang salita ng Diyos, ito yung sinasabi na yung mga pagpapala na dapat mapunta sa atin ay wala na. Ibibigay ito sa karapat-dapat tulad ng ginawa kay Saul. At sinabi na napunit ang balabal ay naging isang prophetikong tanda kung paanong pinunit ni Saul ang damit ni Samuel. Inalis ng Diyos ang kaharian sa kanya. So kaya nga ito yung sinasabi na ito ay sinasabi sa banal na kasulatan na ang pagkatakot sa tao ay maaaring humantong sa pagsuway sa Diyos. So dapat huwag tayong matakot sa tao. Mas matakot tayo sa Diyos. Ito yung bahagyang pagsunod ay pagsuway pa rin sa mata ng Diyos. So kapag yung urong sulong, yung pagsunod mo, maniniwala ka, susundin mo ba or hindi? Yung partially, yung sumusunod ka pero nagdadalawang isip ka, ito ay kasalanan kapag tayo tayo sa utos ng Diyos. Kung ikaw ba ay natutuyo sa maling pagtitiwala. Kaya nga, ang pagkatuyo ba ay resulta ng maling pagtitiwala. Ano pa ang sinasabi? Ano mangyari kapag ang tao ay nagtiwala sa mga tao kaysa Panginoon? Pangatlo,